Good morning. Welcome again sa Word of Life Daily Devotional Time. Ang pulong sa kinabuhi Daily Devotional Time. Welcome to our series. Day 2 na taron kahapon. Taka-post kay medyo ga-adjust sa itong mga kinahanglang paangayon sa itong video and sa time pod. So day 2 karon magisigutaan ning atong series nga the importance of the Bible. Atong tagaan og panahon pag-discover unsa ka importante ang Bible, no? It's a 7-day devotional series anchored in His Word. Now, sa atong nisutan on day 1, we talk about the foundation of truth, kamatuuran. If you like to review the video, pwede kayo lang taon tugbag or usob para inyo tong makuha kung unsay atong nakatunan nganong himuon tong pundasyon ang pulong sa Ginoo. So this time, another napod nga topic atong hisgutan nga makatabang pod sa atong spiritual life. So in day 2, we talk about the power of transformation. Unsa ang gahom sa pagbag-o sa atong kinabuhi pinaagi sa word sa Ginoo. I personally was changed by the word of God. Dili ani atong kinabuhi before nangalagad sa Ginoo, nagtuon sa pulong sa Ginoo. I came from a family nga dili kay relihiyoso, dili pud jud kayo tigsimba. So akong mamagpapa dili gyud kay dalo nila sa simbahan. So it's by God's grace, pinaagi sa grasya sa Ginoo nga natay higala nga nag-encourage na to attend a church. And then I think mo na to'y sinugdanan way back when I was 15, 16 years old. Diha na-transform akong life pinaagi pod sa Bible, pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Partly, siguro, natay higala nga madasig ta. But, kung pinakarason gyud mao gyud ang atong kinaugalingon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, nindot nang nay makatabang nato. Pero mas nindot gyud kita mismo mo'y mutuod gyud sa word sa Ginoo kay unya. Natay reference pod para di po ta masalaag kay magtuon tas pulong sa Ginoo niya. Wala po tay guide. Bisag asa ra niya ta padulong unya. Mahitabo na noon nga dangerous makadaot siya sa atong kinabuhi. So, sa power sa Ginoo na ikausbanan natong kinabuhi. Now, atong verse karon is Romans chapter 12 verse 2. Now, ang atong key question sa atong pagpadayon, in what areas of your life do you need transformation? And how can the Word of God bring about that change? Unsa man nga part sa imong life karon nga nanginahanglan kag transformation? Unsa man nga part sa imuha nga hunahuna sa imong kasing-kasing that you need transformation. Ito say, ato lang i-simplify, kausbanan para sa maayo. Transformation means kausbanan para sa kaayuhan sa pulong sa Ginoo. So, muna itong isgutan karon in our time together. Atong basahon ang verse nga atong makita sa Romans chapter 12. Now, ang atong foundational verse diha makita sa Romans chapter 12. Romans, gisulat ni Pablo alang sa mga kaigsuunan diha sa Roma sa unang church. Roman church is one of the first churches nga natukod diha, no? Sa New Testament ka mga bag-ong mga churches sa una, first century churches. Una ang mga taga-Roma na usas mga pinakaunang simbahan, no? Sige, ito basahon kini. Magsugod lamang ta sa verse 1 so that we can know the context kung sa buti pasabot ni Pablo niini. Busa mga igsuon tungod sa kaluoy sa Dios kanato, nagahangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya. Sumala siyang nahimutan, mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao nining kalibutan. Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong hunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios kun unsa ang maayo, hingpit ug ang makapahimuot kaniya. Salamat sa Ginoo sa iyang word, and we know that God already blessed His word. So kung atong makita kani nga verse, si Paul nag-ingon, nagdasig siya sa mga kaigsuunan, fellow believers. Iyang gidasig ang mga magtutuo aning panahuna nga ang ilang hunahunag ilang kinabuhi mahiuyon diha sa pulong sa Ginoo. Ingon siya diri tungod sa kaluoy sa Dios sa kanato.
Nagsugod siya pagdasig sa mga Kristohanon pinaagi sa kaluoy, grace sa Ginoo sa atong kinabuhi. It's by grace we have been saved, mampod. So, it's fitting lang nga ang atong kinabuhi tungod sa kaluoy sa Dios, mukha ni ang atong motivation. Dili ang panalangin mo ang atong basihan para magbag-o ta. But ang kaluoy sa Ginoo, the grace and the mercy of God, ang grasya o kaluoy sa Ginoo, mo gayud ang hinungdan nganong tang nagkinabuhi. So, muni gibasihan ni Pablo, dili kay busa mga igsuon dasigon ko kamo tungod sa mga panalangin nga nadawat ninyo, tungod kay maayo mo, or tungod kay tagadiha mo, or tungod kay mo niyang estado. Di na mo iyahang gihisgutan diri. But he talks about sa kaluoy sa Ginoo, pinakamaayong motivation nga mausab tas tong kinabuhi kanang gikaluy-an ta na ay tawag na luoy nato sa atong Kristohanong kinabuhi o sa atong pag kinabuhi ning kalibutan na there are glimpses na ay mga panahon nga diin makita gyud nato ang kaluoy sa Dios sa atong kinabuhi. Ingon sa dire naghangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad sa Dios. Gusto niya nga mahalad ang atong kaugalingon diha buhi living, dili siya patay nga halad ko dili buhi nga halad diha sa Ginoo. Nga muni usas gihisgutan ni Pablo nga di nato saipon paghuna-huna nga ang offering nato kanang pinakamaayong halad nato dili ang kwarta, dili lang ang mga material things atong ihalad sa Ginoo, but the greatest sacrifice or the greatest offering that we can give is our life, atong kinabuhing halad. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya sumala sa iyang nahimutan. Now, here we are given a clue na atay nakatunan ani nga itugyan nato sa Dios ang atong kaugalingon sa pag-alagad sa pamaagi nga kahimutan niya. Dili ta mga alagad sa Ginoo based ra sa ato ang gusto. But mga alagad ta sa Ginoo, we believe God based sa iyang giingon sa iyang mga pulong. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. So, gusto nato nga matarong atong pagsimba, atong pag-alagad kaniya na ay gibutang ang Ginoo. Dili lang kung unsay gisulti simbahan, unsay gisulti ni pastor, unsay gisulti sa ubang tawo sa pagsimba sa Ginoo, nindot din ang kita mismo may mabasa sa pulong sa Ginoo. So, usa niya nga pamaagi diri para makaalagad ta sa Ginoo. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tawo ning kalibutan. Itang gidasig nga di ta magsunod sa gawi sa mga tawo ning kalibutan na. So there is part of his word na part gyud aning ingon si Pablo nga lahi gyud ang imong kinabuhi sa kadaghanan sa mga tawo nga nagpuyo sa kalibutan. No, lahi gyud ang kinabuhi sa Kristohanon is different because naman siya giya ni Kristo, dili gyud pareha, no? Tugutin ninyo ang Dios nga mobag-o sa inyong hunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios kun unsa ang maayo hingpit ug ang makapahimuot kaniya. We allow God. Tugutan nato siya sa unsang paagi nga atong tugutan ang Ginoo kaniron atong gibuhat. We allow God to teach us. Sabi pinagi siya mga pulong. Atong gitugutan ang Dios nga tudluan ta kay pinaagi sa atong pagbag-o sa atong hunahuna, atong masayran ug atong mabuhat ang kabubuton sa Dios. The more we grow in our knowledge about God and our relationship with Him, the more we serve Him. So, indot kayo nga naani nga verse. You can underline this verse in yung Bible sa inyong nga Biblia parang ato ni makatunan pagdugang. Kaya indot kayo nang magtuon ta sa pulong sa Ginoo. So from this, naatay mga points pod nga giandam para mas panindot nato ang atong pagkatus pulong sa Ginoo. So, naatay gibutang giandam nga outline diri. So the power of transformation. Here are 3 points that we can learn from the verse. Una is gitawag siya og renewal. So naay renewal nga mahitabo. Transforming our thoughts and attitudes to align with God's will. Ang renewal is dili ilisan ka, dili ilisan ang imong hunahuna. Kung dili hugasan lang, i-renew lang, tagaan o bag-o nga mga sulod ang imong hunahuna. Dili kwaon gyud ang imong hunahuna, but i-renew. Sa kuan pa, i-reset.
i-reformat, no, ang atong hunahuna para ang atong hunahunag kinaiya ma-align diha sa Ginoo. The process of renewal takes time, usahay. Dili na kasara ayaw kaguol kung dugay kang nausab, dugay kang nakat-on sa imong pagpangalagad sa Ginoo. It takes time. Dili sa dali siya nakadali. It takes years pagani gyud usahay para makat-on kita. But the process is there. Kinahanglang magsugod gyud siya, no? So that's the first point, renewal. Secondly is gitawag na tong discernment. Discernment is enabling us to recognize His will and make choices that honor Him. Ang discernment is kana nang naa kay panghuna-huna. Kung sa kuan pa na Tagalog kutob. Murabag kanang naa kay huna-huna nga makabalo ka. Naka-discern gud ko nga murag inani imong gibati, di ba? Kanang mayong kang naka-discern ka o naka-discernment, naa kay wisdom kung unsay sitwasyon, no? Like for example, na-discern ko na ako nga murag butbuton ning tawhana. Murag akong na obserbahan nga mo ni siya iyang kinaiya. Oh, that's how discernment works. Na-discern mo ang usa ka butang di siya maayo, no? Na-discern mo ang usa ka situation kung unsay buhaton nga pinakamaayo. That's how discernment work. And kinahanglan nato na sa itong kinabuhing Kristohanon. Kay parang atong mga choices, daghan man tang choices, no? Kung kinsa ta karon, produkto ni sa to ang mga choices nga gibuhat. Who we are today is the product of our choices. Unsay imuhang lifestyle karon, unsay imong nahuna karon, that's because of the choices you made in the past. So, that's number 2. Number 3 is, we call it holiness. Kaning pagka-holy, dili ning balaan kay nawong or balaan kay puro magdagway. Holiness is sanctified, set apart for His purposes, reflecting His character to the world. Ang pagkabalaan, gusto nga himuon sa Dios ang atong kinabuhi nga makita siya. Makita ang Dios sa atong kinabuhi. Unsaon man nga makita ang Dios sa kinabuhi nato? By living, no? Ikinabuhi nato ang iyang mga instructions. Ang Ginoo na yung mga instructions nga kung atong masubay ang instructions sa Ginoo, then we can live right. Pero mag-una na siya sa pagtuo diha kaniya. Kay lisod kayo og mag-follow ra ka sa instruction niya. Wa ka gatuo kung kinsay gahatag sa instruction. Una sa tanan gyud, mailhan nato kinsa si Christ atong kinabuhi. That's why we receive Him as our Lord and personal Savior. And gusto nato nga ang atong pagtuo, pagsunod sa pulong sa Ginoo, gikan sa atong pagkaluwas, no? Kay kung mudawat kita ni Kristo, kung atong tuuhan ang iyang kaluwasan, we become saved. But in that process of renewing gikan sa pagkaluwas, amo na pinakapundasyon nato tungod sa kaluoy sa Ginoong munang magtuon ta, mutuo ta, musunod ta sa iyang word because of that grace nga gihatag niya, kaluwasan nga gihatag niya. So, manigingon dire, when we become set apart, pasabutan na set apart, gilain ka, ilain ka sa Dios para hugasan ka, baguhon ka. That is why prayer is very important. Kaning pulong sa Ginoo, usanis paglain nato, separated from our worldly desires sa kalibutan, magpalain ta, mutago siguro ta, hatag-tag time para sa pulong sa Ginoo. Parang atog yung makatunan kung unsa ang iyahang kabubuton sa iyang kinaiya. So, we become holy. Balaan, dili ingon nga balaan ta nga perfect. Dili kita perfect. Gimatarong ra ta, gibalaan ta pinaagi sa dugo ni Christ. So, the more we grow in our faith and obedience sa Ginoo, nalihapon nato makita ang pagka-Kristo hanon nga tinuod nga nagsunod Dios kinaiya ni Christ. So, the Bible has the power to transform us from the inside out. Ang kausbanan nga atong yung desire is kinasuluran and then buwas ito ang kinabuhi. And renewing our minds and conforming us to the image of Christ. No? Ang gusto gid sa Ginoo nga ma-form ta in the image of God. Gigama man ta niya sa iyang imahe. Diha sa Genesis 1:27. Nga gigama ta diha sa image sa Ginoo. No? Naatay kinaiya nga pareha sa Dios. But tungod sa sala,
no na mansahan na hugawan o di na mao ang design sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. But thank God about si Jesus Christ to save us, redeem us, and make our lives new. So, kaniha na itong pangutana, no? In what areas of your life do you need transformation? Unsa may parts mo kinabuhi ron nga you want it to be transformed. You want it to be renewed. Nga ganahan ka nga mabag-o sa imong kinabuhi. No? Ato nang iampo sa Ginoo. You comment down below kung sa inyo mga ganahang prayer request pod. So, question, prayer point. Pasalamat ta sa Ginoo. This is our prayer for today. Heavenly Father, thank you for the transformative power of your word. May it renew our minds and conform us to the image of your Son, Jesus Christ. Amen. So, our day 2 concludes that, no? Amen and amen. Ang ato nga pag-ampo is that, Lord, tabangi ko nga kung hunahuna, may sama diya sa imong hunahuna. And by that, pasalamatan ka na mo, Ginoo. So, salamat kayo sa inyong paglantaw sa atong day 2. And day 3 will be released also tomorrow. So, kita-kita gyapon ta sa atong daily devotional time nga naatay pagtuon sa pulong sa Ginoo. So, tahan salamat. God bless you. Ang pulong sa kinabuhi magdasig kaninyo, hatag kaninyo kalipay, kalinaw, kaluwasan, kayuhan. In the name of Jesus, amen and amen.